Kaswabe, what I have for you today ay yung pangalawa natin na all-electric vehicle coming from the Mini family. Yung nauna natin is the Cooper JCW, which is the high-performance, top-spec yun kaswabe with extreme go-kart capability na bagay sa mga binata. Pero eto, pagkatulad kita na pang tito at tatay na at gusto mo na family-oriented pero hindi mawawala yung sipa niya, yung instant torque, bagay na bagay sa'yo to. This is the crossover 2026 Mini Countryman SE All-4, meaning to say all-wheel drive. Pang off-road, sobrang swabe ng mga suspension nito. Ang sarap imaneho. It shares the same platform, chassis, even underpinning sa isang BMW X1. Alam natin, elegante yun kaswabe. Pero pag gusto mo ng mas playful, different persona, sporty, yung idadrive mo, at malakas talaga, ito ang bagay sa iyo kaswabe. Ang unit price nito, only 3.9 million pesos. Bakit ko nasabing ganun? Kasi yung gas powered nito, 4.2 million kaswabe. And the JCW, which is the top spec, umaabot ito ng nasa bandang 4.9 million pesos. Pag-usapan lang sa presyo nila, yung JCW, mas mahal ito compared doon sa top spec ng BMW X1, pero mas mura naman ang base entry model ng isang Countryman compared sa isang BMW X1. So on this video, i-check natin lahat ng mga amazing details and features. Then after that, let's get behind the wheel para malaman mo ang kanyang driving dynamics at talaga naman mapapawaw ka at magiging kasama ito sa mga shortlisted mo if you want to get a crossover and all-electric SUV. Kaswabe, let's begin. Pag ikinumpara natin sa isang Mini Cooper, this is bigger and wider kaswabe. Pero ipipinpoint ko sa inyo ngayon kung ano ang kakaiba when it comes sa kanyang exterior finishes. At first, litong-lito talaga ako kung ano at paano ko siya sasabihin. Bronze ba yan, copper, rose gold, gold plating. Pero syempre, nag-conduct tayo ng research kaswabe at natagpuan ko na ginamitan nila ito ng metallic bronze gold tone finish para raw mas maging premium and distinctive ang kanyang design laban sa mga normal na trim level ng isang Countryman. At dito yan mag-uumpisa. Buong roof liner, papunta rito sa likod na high wing spoiler and yung pinaglalagyan ng script na all-4 dito sa bandang C-pillar. Another set of gold tone finishes ay etong 6-spoke wheels natin, naka-Michelin tires 245/40 and R20s, slotted yung black cladding dito, then the power folding mirror, kakaiba siya. Ito naman, side skirt panel is also gold tone finish. Moving here up front kaswabe, you have the mini badge, front grille, the buong platform, front chin spoiler, even the rear diffuser, yung mini emblem doon sa ating tailgate. Lahat sila metallic bronze gold tone finish kaswabe. You have the radar, S-badge, pero ang kompleto niyan is the SE. Pagdating naman sa ating innovative na mga headlamps, sequential ito. Meron rin siyang welcome presentation lights once you approach the Countryman. If the key fob is in your pocket kaswabe or ilalak mo or unlock, nag-overlap din yung mga LED DRLs natin and even yung turn signals. So here's your key fob. Ito yung mga buttons natin. Meron kang favorite sa tailgate. This one to unlock. Unlock natin. So ganun ang mangyayari sa set ng mga ilaw. Then yung lock, akala ko wala pero eto pala siya. Yung kapatid ko pa yung nakita. Press this. Yan, that's it. So after natin talakayin yung mga gold tone finishes kaswabe, nandito yung mini emblem, the Countryman script, and even the rear diffuser. Meron tayong high mounted na third brake light sa high wing spoiler. Then, DNA talaga ng Mini, no? Ganito yung shark fin antenna nila. Hindi ganun ka sharp, parang halos flat lang siya. Pero naka-piano black tayo, even the roof rails naka-piano black, unlike sa iba na brushed aluminum. We don't have any tailpipes kaswabe kasi all electric tayo. When we pop the tailgate kaswabe, meron kang ipipress, you get 460 liters of cargo space behind backseat. Pag ifo-fold natin yung second row seating, aabot ang max cargo naman ito ng nasa 1,460 liters. You have tonneau cover, which is optional. Kung gusto mong tanggalin, okay lang yan. Meron kang first aid kit dyan, LED lights. Sa ilalim naman, another storage. Pero nakita ko, yung early warning device rito kaswabe ay ang nakalagay BMW. So move naman tayo sa kanyang powertrain.
Naka-equip tayo ng 64.6 kWh battery na pwede na nating i-round off ng 65 kaswabe. This makes 313 horsepower and a whopping 494 Nm of torque. Sa lahat ng Countryman, I think ito ang most powerful kaswabe. Talagang ramdam mo ang instant pulling power nito. Kahit ikumpara natin sa JCW, mas lower yung number niya when it comes sa max torque, pero mas mabilis pa rin yun eh. 5.2 to 5.4 seconds, 0 to 100. Pero bakit ito 5.6? Ang aking suspecha, syempre, naka-dual motor tayo and ang baterya, mabigat rito kaswabe. Pag ikinumpara naman natin sa gas-powered, ito ay mas meron siyang increased na 30% horsepower and 35% sa kanyang max torque. 3.9 million pesos, mas mura kaysa dun sa gas-powered na 4.2 million pesos because of the taxes. Pero ang pinakamahal pa rin is the JCW na nasa 4.9 million pesos. Upon research ko kaswabe, hindi ko pa sila natanong kaya sorry kung magkakamali ako. Pero if you want to choose the traditional type, naka twin turbo gas engine tayo, yung tipong crossover na pang racing, get the JCW. Pero pag gusto mong comfort driving and wala kang problema when it comes sa mga off-road terrains, ito ang perfect. Meron kang pang charge, wala kang range anxiety because 370 to 432 kilometers, depending naman yan, weather condition, sa mga terrain, sa pagkatao mo. Yung tipong pag mabuti kang tao, mahaba yung range. Pero pag ikaw yung tao na mahilig ka mag-judge, na porkit nagbago ka na, akala mo lahat ng taong hindi pa nagbabago masama na, nasa 370 kilometers ka lang. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse mantakin mo, pati sa tren, pwede. And flight approve ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Solid naman yung mga pinto natin. Ito ang back seat. This is my legroom. Yan. Komportable naman ang aking seat because yung mga upuan natin, alam ko, JCW ito. Available yung armrest and dalawang cup holders natin when you are resting in place. And ito ang aking driving position. Legroom, headroom, panoramic na glass roof is here. Pero naka-cover lang kasi maliwanag naman kaswabe kahit papano. You have grab handle, may ilaw, coat hook, rear pocket, bawat upuan, dalawang USB Type-C, vents, tapos ito storage sa baba. Comfortable yung seats. And I think quality naman talaga yung mararamdaman mo rito kahit papano makapal and soft siya na may pagka-bouncy yung effect ng mga upuan natin. Pero ito yung kakaiba sa door panel because you have parang putik yung kulay, no? Parang eto, hindi siya gold mong matatawag. Parang related talaga siya na pang off-road. Pero, hindi pwedeng pagpunasan ito ng mga kids. Baka mamaya, di ba, yung mga malalagkit, ipunas nila rito. Fabric ito na parang kinross stitch yung itsura niya. Opening handles, eto, madali lang naman siya. Isang pitik lang. Yun, nalalamang pumipitik talaga kagad siya. Kasi dun sa Cooper JCW, circular naman yung mga opening handles natin. So, we are finally done here. Transfer naman tayo sa driver cockpit. Dito naman sa harap kaswabe, sobrang impressive nung mga seats natin. Makakapal yung side bolsters. Perfect for fast driving kasi sabi ko nga sa inyo, instant pulling power ang meron dito sa Countryman SE All-4 natin. Makakapal lahat, yung mga stitching, ang gaganda. JCW kasi yan. Pero to adjust, powered yung driver seat natin. And dito sa passenger natin, at least hindi nagkaroon ng cost cutting kasi yung iba,
To move forward and backwards, di ba, kinakailangan i-adjust mo dito sa ilalim, tapos itutulak-tulak mo yung sarili mo. Pero ito, may mga available ka na switches sa gilid. Yung center armrest natin dito is extendable kaswabe. So kinakailangan na lang mag-usap kayo ng driver kung sino yung masusunod dahil medyo manipis lang or payatot yung center armrest dito. It doesn't have any storage sa ilalim. Kasi ang storage nito, meron kang mini box dito na naka-close compartment siya para of course pag ayaw mong makalat katulad ng mga traditional na ilalagay mo rito napunta lang sa medyo mas harap na part kaswabe. Pagdating naman sa door panels natin, you have those stitching na pinaghalo-halo yung mga patterns. Combination siya ng blue-green tsaka nung parang ala putik na itsura. Kasi sabi ko nga sa inyo, pang off-road proper naman yung ating Countryman SE All-4 kaswabe. Then, ang tunog nga pala, pag wala kang seatbelt, medyo kakaiba. Medyo nakakatakot lang pakinggan. Hindi siya yung katulad ng traditional. Medyo may pagkalalim siya. Mukha siyang naninindak. Ito yung tunog niya. O, di ba? Akala mo nasa horror film ka lang. Then yung light settings. At first, ang akala mo dapat sa infotainment system mo papakialaman, pero meron kang lever dun sa likod ng ating manibela. You have to hold it, then dito mo lahat isiset yon. Medyo nakakalito lang talaga at first, pero it takes time and kinakailangan mo ng konting pasensya. And if you will see sa ating center console, sobrang daming compartment din na pwede mong paglagyan ng mga iba-ibang stuffs. Katulad nung mini box natin, meron ka pa rin dito sa gitna. You have 12 volts power outlet, dalawang USB, Type-C, available din, dalawang cup holders, meron na naman dito sa ilalim, tapos wireless charging sa taas. Then eto, yung mga key ignition natin na hindi mo na kinakailangan ng any susi dahil parang meron ka ng built-in dito that this one pays homage sa kanyang bloodline. Kasi nandito to power on or off. Yung kapatid ko medyo nalito kasi binisita niya ito, gusto niyang i-on, nahirapan siya. Yung gear selector natin is in the left side, so you have nugget switches na kinakailangan mo lang i-turn dito kaswabe. Pero ang pinaka maganda talaga sa Mini ay etong plato natin na touchscreen infotainment system kaswabe. Lalong-lalo na pag nighttime, meron siyang pinoproject na ilaw dito kaswabe sa iyong dashboard. Dung una, kahit doon sa Cooper JCW, sabi ko dito ba sa taas nang gagaling yung mga ilaw niyan? Hindi pala. Meron siyang dito sa likod na projection at depende ito kung anong klase ng drive modes or anong klase ng experiences yung gusto mong piliin. Kasi dito sa experiences, pinaghalo-halo nila yung kakaibang team, even yung drive mode mo. Then after nyan, you have the heads-up display kaswabe, which is non-traditional siya kasi meron ditong tinted glass na nakaangat, which is ngayon nag-power off dahil wala nandito ako sa passenger natin kaswabe. Pero ang hindi ko lang nagustuhan talaga sa every Mini na sana baguhin nila kaswabe, yung mga pedals natin ang liliit lang. Lalong-lalo na yung accelerator pedal, ang payat lang, pero I get it kahit gaano kalaki yung paa mo dahil maliit siya, sakop na sakop, pero minsan masarap tumapak pag alam mong malaki yung mga pedals natin Pero dito, medyo nabitin lang siya ng konti. Manibela natin is manual adjustment, hindi siya electrified para i-adjust. Tapos 3-spoke tayo, meron kang nylon leather dito sa baba, which is sa JCW. Makikita mo meron siyang kulay pula dyan, and even the badge, maganda yung manibela natin. Ala BMW talaga, yung vents, naka-vertical yung pinaka-styling niya, and available din yung Android Auto and Apple CarPlay natin, which is wireless. Ngayon, pag ilalabas mo yung camera dito or even navigation, ang iisipin mo dahil buong bilog yung infotainment system natin sa sakupin niya. Pero ang mangyayari niyan, magkakaroon lang siya ng square, which is lahat ng indication ay doon mo pagkakasyahin. Sa una, talagang napaka-busy lang nito. Ang hirap kabisaduhin kaswabe, pero pag ginamit mo ito, kinakailangan muscle memory na lang, kakabisaduhin mo yung step by step kung paano ka pumunta na settings, and even yung pag-connect lang sa Bluetooth dito, medyo nakakalito dahil taas, baba, left and right lahat ng mga indication niya. Pero congratulations sa'yo, pag nakabisado mo to lahat, ang daming pwedeng gawin, lalong-lalo yung mga experiences natin, different teams, sobrang cool pag nakita natin and talagang nakaka-inlove, super wow, lalo-lalo na pag meron tayong pasahero kasi non-traditional ang makikita nila rito sa ating command monitors. Ngayon, para naman pakialaman, yung glass roof natin or sunroof is nandito yung controls, then touchscreen lang dito yung mga ilaw natin. Yun lang ang madidiscuss natin dito sa driver cockpit. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung ano ang ating driving dynamics. Kaswabe, I am driving the all-electric Countryman SE All-4. Pero bago tayo pumunta sa ating drive impressions,
gusto ko lang banggitin sa inyo ang notable dito na nawalan tayo ng gauge cluster. At ang nangyayari lang dito ay parang lang siyang napalitan ng heads-up display, which is kind of boring dahil parang alam mo yung may kulang. And if I'm riding a Mini, ang natatandaan ko, super playful dito sa loob, nakakaaliw. Pero ito parang alam mo yun, it feels very incomplete. Anyway, ang ganda ng driving experience natin. Kung yung dati Cooper, JCW, you will feel yung behavior niya na makalug siya, mauga, dahil parang toy car eh, go-kart capability. Pero ito, sobrang different nila from X to Y, or black and white yung difference nila, day and night. Kasi yung suspension nito, sobrang nakatweak na parang mas maging komportable para sa buong pamilya kaswabe. So if I'll be the one to choose, doon pang mag-isa lang ako, okay, makakapaglaro ako, racing, pero eto, pag meron akong kasamang other family members or sino man ang kasama natin dito, ang sarap niyang ibiyahe kaswabe dahil suwabing-suwabe siya. Okay, napakalambot ng mga suspension natin, pero you get the capability, the DNA of Mini, na pwede kang maging makulit on the road basta proper lang. Okay, hindi yung mukha kang tanga na mayabang ka, parang randomly kung ano-anong pinagagawa mo. Ito kasi kaswabe, super nimble niya pa rin. Upon driving ng cruising speed ka, wala kang 100, once na pinrest mo yung throttle pedal, umaatake talaga siya. Yung G-force, malala. Ang lakas ng hatak niya. 500 Newton meter of torque ba naman eh. So ang ganda niya pa rin tingnan, even though kahit malaki siya, alam mo yun, bigger shell, larger dimension. Pero kung paano yung mga Cooper S, ganun siya, nimble. And napansin ko, mas sa akin importante yung take off yung sudden na hatak, yung pagiging punchy na speed niya, rather than yung top speed. Kasi ito, well, 180 kilometers lang, unlike sa mga gas-powered na umabot ng 200 plus, 220, 230, hindi naman natin magagamit yun eh. Mamaya, makuha na lang tayo ng lisensya, 90 days, di ba? Pero ito, mas importante, upon driving, maraming sasakyan, nakakasingit ka kagad kasi meron siyang quick burst talaga. Once na diniinan natin yung accelerator pedal, lalong-lalo na pag yung go-kart ginawa natin. So ito doesn't have bad traction kaswabe. All four, hindi ko lang alam kung paano yung orientation na nangyayari, kung 50-50 ba sila or parang 30 dito, 70 dito. Pero wala kang maririnig eh. Tire noise, wind noise, wala. Yung AC lang yung nararamdaman ko rito talaga. And kahit anong gawin ko, walang kamot yung mga tires natin. Ang galing, di ba? Pantay-pantay talaga yung kapit niya, and very clumpy yung mga brakes natin. Sobrang diin, akala mo upgraded talaga siya. Being stock lang, pero ang powerful niya. Okay na okay. Tsaka one more thing kaswabe meron ditong tinatawag na mini sound upon acceleration. So syempre wala naman tayong makina, hindi tayo naka V6 or V8, pero yung pag-accelerate niya, may music or tonality na lumalabas. Hindi ko lang alam baka sa battery natin nakabawas siya ng konti. So ayun lang, I hope you like the video kaswabe. And this one, alam ko pang 5 or pang 4 natin na mini review. And upcoming naman yung Aceman, yun naman is in between the Cooper and the Countryman. So nasa gitna siya, 5-door pa rin or 4-door kung paano tawagin. Yun ang bibigyan natin ng next na full review. So I hope you like it. God bless, more power and more performance.